Kumusta po kayo mga minamahal naming taga-subaybay at maligayang pagbabalik sa ating channel? Sa bawat sulok ng ating buhay, may mga pangarap na itinatago natin sa takot na mahusgahan, mga himig na ikinukubli sa lalamunan dahil sa pangambang walang makikinig. Ngunit paano kung ang isang himig na pilit mong itinatago ay siya palang kailangan ng buong mundo? Halina't pakinggan natin ang isang kwentong magpapatunay na ang pinakamagandang musika ay hindi laging naririnig sa malalaking entablado, kundi sa mga pusong buong tapang na umaawit sa kabila ng pait ng kahapon. Ito ang kwento ni Tala. Isang makintab na itim na sasakyan ang huminto sa tapat ng Tahanan Eatery, isang pangalang kabalintunaan sa itsura ng lugar. Ang karinderya ay maliit, yari sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy at nakatayo sa isang eskinita sa barangay Silangan kung saan ang alikabok sa tag-araw at putik sa tag-ulan ang hari ng kalsada. Ang paghinto ng sasakyang yon ay parang isang notang wala sa tono sa karaniwang tugtugin ng barangay. Ang tahol ng mga aso, ang yakan ng mga bata at ang sigawan ng mga naglalako. Lahat ng mata ay napako sa pinto nito, nag-aabang. Sa loob ng karinderya, walang kamalay-malay si Tala di Magiba. Ang tanging musika sa kanyang mundo ay ang tunog ng sandok na tumatama sa kawali at ang pag-agos ng maruming tubig mula sa mga pinggang kanyang hinuhugasan. 18 taong gulang, ngunit ang kanyang mga kamay ay mas magaspang pa sa luyang ginagamit ng kanyang ina sa pagluluto. Habang kinukuskos ang natuyong mantika sa isang plato, isang himig ang pamilyar na kumawala sa kanyang mga labi. Hindi ito malakas, halos isang bulong lang na para lamang sa kanyang sarili. Isang malungkot na kundiman na natutunan niya sa kung saan. Tala. Isang matigas na boses ang pumutol sa kanyang himig. Napapitlag siya. Ang kanyang ina, si Aling Nita, ay nakatayo sa kanyang likuran. Ang mga matay kasing talim ng kutsilyong hawak nito. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na tigilan mo yung paghuni-huni mo? Walang perang makukuha dyan. Puro pighati lang. Agad na itinikom ni Tala ang kanyang bibig. Yumuko siya. Tinatago ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Pasensya na po, Nay. Para kay Aling Nita, ang musika ay iyang sumpa. Ito ang sumpa na kumuha sa kanyang asawa. Isang musikero na nangako ng bituin at buwan, ngunit iniwan lamang sila para sa isang pangakong mas makislap sa syudad. Ang bawat nota na naririnig niya mula kay Tala ay isang paalala ng sakit na yon. Ngunit ang hindi alam ni Aling Nita, may isang taong nakarinig sa himig na yon. Kahapon, habang abala ang lahat, si Mang Berto, isang matandang suki sa kanilang karinderya, ay tahimik na nakaupo sa isang sulok. Nagkunwari siyang nagbabasa ng dyaryo, ngunit ang totoo'y nakatutok ang kamera ng kanyang lumang cellphone kay Tala. Nakunan niya ang ilang sandali ng pag-awit nito habang nagpupunas ng mesa. Ang boses nitong dalisay at puno ng emosyon ay tila isang hiyas sa gitna ng basurahan. Sa pag-uwi, in-upload niya ang video na may caption na "Isang anghel ang kumakanta sa barangay Silangan." Hindi niya inakala ang sasabog na resulta. Sa loob lamang ng isang araw, ang video ay nagkaroon ng libu-libong shares. Ang mga komento ay umulan. Sino siya? Grabe, tago sa puso. Bigyan ng break yan. Ang balita ay kumalat sa kanilang eskinita na parang apoy. Isang kapitbahay ang humahangos na pumasok sa karinderya. Iwinawas-siwas ang cellphone. Tala! Nita! Tingnan niyo to! Sikat na si Tala! Pinanood ni Tala ang video. Ang kanyang mukha ay namula sa hiya at takot. Iyon ang kanyang sikreto, ang kanyang munting kaligayahan. Ngayon ay nakalantad na sa buong mundo. Ngunit nang makita ito ni Aling Nita, hindi tuwa ang kanyang naramdaman. Galit.
Isang galit na nagugat sa takot. Hinablot niya ang cellphone. Ano to? Sinabi ko na sa'yo. Gusto mo bang matulad sa ama mo? Iiwan mo rin ako para sa walang kwentang pangarap na yan. Sigaw niya. Ang bawat salita ay isang dagok sa puso ni Tala. Hindi po, Nay. Halos pabulong na sagot ni Tala. At sa kasagsagan ng sigawang iyon, huminto ang itim na sasakyan sa labas. Bumukas ang pinto nito at isang lalaking naka-Amerikana ang lumabas. Ang kanyang sapatos ay napakintab na tila nahihiyang tumapak sa maputik na lupa. Naglakad siya papalapit sa karinderya. Ang bawat hakbang ay may bigat at awtoridad. Natigilan ng lahat. Maging si Aling Nita ay napahinto sa pagsigaw. Tumayo ang lalaki sa pintuan. Ang kanyang anino ay tumakip sa liwanag na pumapasok. Iginala niya ang kanyang tingin sa loob ng maliit na lugar. At huminto ito kay Tala na nakatayo, nanginginig. Magandang araw po. Magalang na bati ng lalaki. Ang boses ay kalmado at propesyonal. Hinahanap ko si Binibining Taladi Magiba. Walang nakasagot. Kumuha ang lalaki ng isang puting sobre mula sa loob ng kanyang coat. Mayroon itong isang eleganteng selyo na kulay ginto. Ang selyo ng pinakaprestihiyosong paaralan ng musika sa buong bansa. Inilahad niya ito kay Tala. Pinadala ako ng Maharlika Conservatory of Music, sabi ng lalaki, habang ang mga mata ng buong barangay ay nakatutok sa kanila. May imbitasyon sila para sa'yo. Ang pangalang Maharlika Conservatory of Music ay hindi basta-basta binibigkas sa mundo ni Amihan del Mundo. Ito ay binubuhay, hinihinga at pinaninindigan. At sa mundong yon, si Amihan, sa edad na 26, ang itinuturing na isang batang maestro, isang henyo. Ang kanyang studio ay isang malawak na kwartong may matataas na bintana kung saan tanaw ang mga nagtataasang gusali ng syudad. Ang hangin sa loob ay malamig at amoy mamahaling libro. Walang kahit isang bagay na wala sa lugar. Isang grand piano na kulay itim ang nasa gitna. Kumikinang na parang isang itim na diamante. Sa harap ng piano, nakaupo si Marisol Imperial. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang damit ay nagkakahalaga ng higit pa sa kabuuang kita ng tahanan ng eatery sa isang taon. At ang kanyang boses, "Stop!" Isang salita lamang mula kay Amihan, ngunit tila ito isang malakas na sampal. Malamig. Walang emosyon. Natigil si Marisol sa kalagitnaan ng isang napakataas na nota. Ang kanyang perpektong postura ay bahagyang nanghina. Bakit Ann? May mali ba?" Hindi sumagot si Amihan. Nakatayo siya sa kabilang dulo ng silid. Nakatalikod, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang suot ay isang simpleng itim na turtleneck at slacks. Ngunit nagbibigay ito sa kanya ng isang imaheng hindi basta-basta malalapitan. Ulitin mo. Mula sa verse 3, utos niya, hindi pa rin lumilingon. Ang iyong vibrato sa amore, masyadong pilit. Hindi iyon nanggagaling sa diaphragm, nanggagaling iyon sa lalamunan mo. It sounds... Napalunok si Marisol, pinipigilan ang pangingilid ng luha. Tumango siya. Sige. Ganito palagi ang kanilang sesyon. Brutal. Walang awa. Pero kailangan niya si Amihan. Alam ng lahat na kapag si Amihan del Mundo ang humawak sa'yo, sigurado ang iyong tagumpay. Isa siyang perpeksyonista. Para sa kanya, ang musika ay isang siyensya, isang formula ng mga tamang nota, tamang tiyempo, at perpektong teknik. Ang emosyon ay isang abala lamang, isang duming kailangang linisin. Natutunan niya ang leksyong ito sa masakit na paraan. 5 taon na ang nakalipas. Ipinusta niya ang kanyang reputasyon sa isang batang mga awit na puno ng puso, ngunit kulang sa disiplina.
Sa isang malaking kompetisyon sa Singapore, ang mga awit ay nadala ng emosyon, pumiyok sa pinakakritikal na bahagi at naging katawa-tawa. Si Amihan ay naging sentro ng kahihiyan. Mula noon, isinumpa niya, hindi na muli. Teknik, disiplina, perpeksyon, iyon lang ang mahalaga. Sir Amihan, isang boses ang bumasag sa kanilang sesyon. Ang kanyang assistant ay pumasok, may dalang tablet. Pinapatawag po kayo ng board. Tungkol po doon sa viral video. Kumunot ang noo ni Amihan. Anong video? Ipinakita sa kanya ang video ni Tala. Ang magaspang nakuha, ang maingay na paligid. At sa gitna ng lahat, isang payat na babaeng kumakanta. Ang boses ay hindi perpekto. May bahagyang pag-atubili, ngunit may isang bagay doon. Isang katapatan na halos nakakainsulto sa kanyang paniniwala. Ito, natawa siya ng mapakla. Isang amateur na kumakanta sa karinderya. Anong kinalaman ko dito? Ang video po ay may mahigit 1,000,000 views na. Anghel ng silangan ang tawag sa kanya. Paliwanag ng assistant. Gusto ng board na isama siya sa Maharlika Rising Stars program. Magandang publicity daw po para sa conservatory. Nanlaki ang mata ni Amihan. Ano? Seryoso ba sila? Nakikita niyo ba ang postura niya? Ang kanyang breathing support wala. Ang kanyang phrasing, pangkanto. Ito ay isang insulto sa lahat ng pinaghirapan ng mga estudyante dito. Sa meeting room, ang tensyon ay mas masahol pa. Ang mga miyembro ng board, karamihan ay mga matatandang negosyante at hindi musikero, ay ngumingiti. Isipin mo, Amihan, sabi ni Jitan, ang chairman. Isang diamante mula sa putikan, isang kwentong magugustuhan ng masa, at ikaw ang magpo-polish sa kanya. Imagine the headlines. Maestro del Mundo, ginawang reyna ang isang pulubi. Naramdaman ni Amihan na parang nasusuka siya. Ang musika ay hindi isang publicity stunt, Ginoo. Ito ay isang sining. At ang sining ay nangangailangan ng pera para mabuhay. Ganti ni Jitan, tanggapin mo siya. Gawin mo siyang proyekto. Kung hindi, baka kailanganin nating pag-usapan ulit ang budget ng department mo. Walang nagawa si Amihan, kundi ang sumuko. Isang pagkatalo. Inutusan niya ang kanyang tauhan na ipadala ang imbitasyon, ngunit para sa kanya, isa itong parusa. Gabi na nang bumalik siya sa kanyang tahimik na studio, hindi siya mapakali. Muli niyang pinanood ang video ni Tala. Paulit-ulit. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, sinusubukang ihiwalay ang boses sa magulong paligid. Mayroon ngang mali sa teknik. May pagkakataong sintonado. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, may isang bagay na hindi niya maikaila. Isang bagay na wala sa perpektong boses ni Marisol. Sakit. Pag-asa. Isang kwento. Napasabunot siya sa kanyang buhok, gulong-gulo. Ano bang meron sa'yo? Bulong niya sa screen ng tablet na para bang kausap niya ang babae sa video. Ipinatay niya ito, ngunit ang himig ni Tala ay patuloy na umuulit sa kanyang isipan. Kinabukasan, dumating si Tala sa Maharlika. Nakasuot siya ng kupas na bestida at luma-lumang sapatos. Tila siya isang maya na naligaw sa isang hawla ng mga pabo real. Ang bawat estudyanteng nakakasalubong niya ay tinitingnan siya mula ulo hanggang paa na may halong pagtataka at pangmamaliit. Nang sa wakas ay mahanap niya ang studio ni Amihan, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakatayo si Amihan sa tabi ng piano, nakatalikod. Hindi siya lumingon. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nakakabingi. "You're late?" sabi niya. Ang boses ay kasing lamig ng hangin mula sa aircon. Doon lamang siya humarap. Tiningnan niya si Tala mula sa magulo nitong buhok hanggang sa gasgas nitong sapatos. Isang tingin na puno ng paghusga. Isang tingin na tila sinasabing, hindi ka nababagay dito. Isang mapanuyang mamuang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "So,
sabi niya habang papalapit kay Tala. Ikaw pala ang anghel ng silangan. Ang bawat salita ni Amihan ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa balat ni Tala. Pakiramdam niya ay lalo siyang lumiit sa ilalim ng mapanuring tingin nito. Niyakap niya ang kanyang sarili na para bang iyon ang tanging paraan para hindi siya magkawatak-watak sa loob ng napakalawak na silid. Upo po ba ako? Nauutal niyang tanong. Ang boses ay halos hindi marinig. Hindi sumagot si Amihan. Sa halip lumakad ito patungo sa isang estante na puno ng mga music sheets. Kumuha siya ng isang makapal na aklat at ibinagsak ito sa ibabaw ng piano. Ang tunog ay umalingaw-ngaw at napatalon si Tala sa gulat. Kilala mo ba si Mozart? Tanong ni Amihan, hindi inaalis ang tingin sa aklat. Opo. Narinig ko na po ang pangalan niya. Good. Kinuha ni Amihan ang isang pyesa. Ito ang Queen of the Night aria, isa sa pinakamahirap na koloratura soprano pieces na naisulat. Kantahin mo. Inabot niya ang music sheet kay Tala. Ang mga kamay ni Tala ay nanginginig habang hawak ang papel. Tiningnan niya ito. Ang mga nota ay parang kumpol ng mga langgam na nagmamartsa sa 5 linya. Wala siyang maintindihan. Natuto siyang kumanta sa pakikinig lamang sa radyo, sa paggaya sa mga himig na naririnig niya sa deep. Hindi siya kailanman nakahawak ng isang music sheet sa buong buhay niya. Ay hindi po ako marunong magbasa ng nota, mahina niyang pag-amin. Ang bawat salita ay parang isang pagtapak sa kanyang dignidad. Isang buntong hininga ang pinakawalan ni Amihan. Isang buntong hiningang puno ng pagkainis na tila sinasabi, I knew it. Siyempre hindi ka marunong, sabi niya, puno ng sarkasmo. Sige, plinauta na lang, makinig ka. Umupo siya sa piano. Ang kanyang mga daliri ay tila naging mga paru-paro na dumadapo sa mga teklado. Isang serye ng napakabilis at napakataas na mga nota ang pumuno sa silid. Ang musika ay maganda, perpekto. Ngunit para kay Tala, ito ay nakakatakot. Ito ay isang lengguwahe na hindi niya naiintindihan. Gets mo na? Ikaw naman, sabi ni Amihan pagkatapos. Pumikit si Tala. Sinubukan niyang alalahanin ang himig, ngunit ang kanyang isipan ay blangko. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Huminga siya ng malalim at sinubukang kumanta. Isang tunog ang lumabas, isang basag na nota. Mali. Sintonado. Agad siyang napatigil. Ang kanyang mukha ay nag-init sa hiya. Ulit, malamig na utos ni Amihan. Sinubukan ulit ni Tala, lalo lang pumangit. Ang kanyang lalamunan ay tila may bumara. Ang boses na dati niyang sandigan ay nagtaksil sa kanya. Ting! Isang malakas na tunog ng piano ang pinakawalan ni Amihan. Ang kanyang kamay ay buong lakas na bumagsak sa mga teklado. Ano ba yan? Sigaw niya sabay tayo. Hindi ka ba nakikinig? Yun na ang pinakasimpleng paraan para ipaintindi sa'yo. Wala kang teknik. Wala kang pundasyon, wala kang kahit ano. Napatungo si Tala. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay nagsimula ng mamuo. Ayaw niyang ipakita dito na mahinan siya. Sa labas ng studio, may isang pares ng matang nanonood. Si Marisol, kasama ang 2 niyang kaibigan, ay nakasilip sa siwang ng pinto. Isang mapanuyang ngiti ang nasa kanyang mga labi. Tingnan niyo ang daga mula sa kanal. Bulong niya sa mga kaibigan. Naliligaw sa palasyo. Pagkatapos ng isa pang oras ng pagpapahirap, pinatigil na rin siya ni Amihan. Umuwi ka na. Pag-aralan mo iyan. Huwag kang babalik dito hanggat hindi mo nakakabisado. Itinapon niya ang music sheet sa paanan ni Tala. Lumabas si Tala ng studio na parang isang sundalong natalo sa giyera. Pagdaan niya sa hallway, narinig niya ang hagik-gikan ni Marisol. Ingat sa pag-uwi,
Baka maputi ka ng sahig, sabi ng isa. Nagpatuloy lang si Tala sa paglalakad, pinipilit na huwag pansinin ang mga salita. Ngunit ang mga ito ay tumatagos pa rin. Pagdating niya sa marangyang lobby ng Maharlika, hinarang siya ni Marisol. "Oh, hi there!" sabi ni Marisol. Ang boses ay matamis, ngunit may kamandag. "Ikaw pala yung sikat sa internet. I'm Marisol Imperial." Inilahad niya ang kamay. Nag-aalangang inabot ni Tala ang kamay nito. "Tala. Tala." Pag-uulit ni Marisol na tila dinidilaan ng bawat letra. "You know, ang cute ng story mo. Very inspirational." Tumingin ito sa suot ni Tala. "At ang damit mo, very vintage." Hinila ni Marisol ang kanyang kamay at aksidenteng natabig ang hawak niyang mamahaling fruit shake. Ang malamig at malagkit na likido ay tumapon lahat sa damit ni Tala. "Oh my God, I'm so sorry," sabi ni Marisol. Ngunit ang kanyang mga mata ay nangaasar. "Clumsy me." Napatulala na lang si Tala. Basang-basa at amoy strawberry. Ang mga tao sa paligid ay nagbubulungan at nagtatawanan. Naramdaman niyang parang guguho ang buong gusali sa kanya. Hindi na niya kaya. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo. Tumakbo siya palabas ng Maharlika, palabas ng malaking gate nito na tila isang hangganan sa pagitan ng dalawang mundo. Kasabay ng pagtakbo niya ang pagbuhos ng malakas na ulan. Hindi niya ininda ang lamig. Ang mahalaga ay makalayo siya. Makalayo sa lugar na yon na ipinamumukha sa kanya na wala siyang halaga. Nakarating siya sa isang waiting shed, nanginginig sa ginaw at sa pagpipigil ng iyak. Basang-basa ang music sheet sa kanyang kamay. Ang mga nota ay nagsisimula ng mabura. Parang siya. Parang ang pangarap niya. "Hindi ko kaya." Bulong niya sa sarili. "Hindi ako para dito. Uuwi na lang ako." Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Hinahayaang bumuhos ang mga luhang kanina pa niya iniipon. Sa ilalim ng malakas na ulan, ang anghel ng silangan ay umiiyak. Ang kanyang pakpak ay basa at bigo. Habang nakayuko siya, isang payong ang biglang sumilong sa kanya. Nag-angat siya ng tingin. Isang matandang babae na may buhok na kulay pilak at mga matang puno ng kabaitan ang nakangiti sa kanya. Nakasuot ito ng simpleng bestida, ngunit may tindig ng isang reyna. "Mukhang kailangan mo nito, Hija," sabi ng matanda sa isang malumanay na boses. Siya si Maestra Diwa Serrano, ang nag-iisang guro sa Maharlika na kinatatakutan at iginagalang maging ni Amihan del Mundo. Huwag mong hayaan na sila ang magsabi sa'yo kung ano ang halaga ng himig na daladala mo sa iyong puso. Dagdag ng maestra, na tila nababasa ang lahat ng sakit sa mga mata ni Tala. Kinabukasan, ang pakiramdam ni Amihan ay kasing kulimlim ng panahon. Habang umiinom ng kanyang itim na kape, paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang itsura ni Tala kahapon. Ang takot at kahihiyan sa mga mata nito bago ito tumakbo palabas. Isang bahagi niya ang nagsasabing dapat lang sa kanya yan. Ang bahaging nasaktan at natuto sa masakit na paraan. Ngunit may isa pang bahagi, isang maliit na tinig na matagal na niyang hindi naririnig, na bumubulong. "Sobra ka na yata." "Magandang umaga, Amihan." Napalingon siya. Si Maestra Diwa Serrano ay nakatayo sa pintuan ng kanyang opisina. Siya ang dating guro ni Amihan, ang nag-iisang tao sa buong conservatory na hindi niya kayang sagot-sagutin. "Maestra," bati niya. Biglang tumayo bilang paggalang. "Maupo po kayo." Hindi umupo ang matanda. Sa halip, lumibot ito sa silid. Ang mga daliri ay marahang dumadampi sa mga libro at tropeyo. "Nakarating sa akin ang nangyari kahapon sa bago mong estudyante. She's not my student. She's a project." Mabilis na pagtatama ni Amihan. "At wala siyang ibubuga, Maestra. She's hopeless." Huminto si Maestra Diwa at humarap sa kanya.
Ang mga mata nito ay tila nakikita ang kaluluwa niya. Hopeless? O natatakot ka lang? Natigilan si Amihan. Ano pong ibig niyong sabihin? Natatakot kang makakita ng isang talento na hindi nasusukat ng iyong mga libro at teorya. Ang musika, Amihan, ay hindi matematika. Hindi ito isang problemang kailangang isolve. Malumanay na sabi ng maestra. Isa itong kwento. At ang batang iyon, puno ng kwento ang kanyang boses. Baka kailangan mo lang matutong makinig. Hindi gamit ang tenga ng isang kritiko, kundi gamit ang puso ng isang musikero. Umalis ang matanda. Iniwan si Amihan, natulala at nag-iisip. Ang mga salita ni Maestra Diwa ay tumama sa isang bahagi niyang matagal nang natutulog. Sa kabilang dako, sa tahanan eatery, si Tala ay nag-iimpake na ng kanyang mga gamit sa isang maliit na bag. Sigurado ka na ba dyan, anak? Tanong ni Aling Nita. Ang boses ay may halong pag-aalala. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi galit ang tono nito. Nakita niya ang itsura ng anak nang umuwi itong basang-basa at umiiyak kagabi. Opo, Nay. Tama po kayo. Hindi ako para doon, sabi ni Tala. Pilit nang ngumingiti. Dito na lang po ako. Tutulungan ko kayo. Ngunit sa loob niya, ang kanyang puso ay dinudurog. Pagsuko na ba ito? Nang akma na siyang aalis para isauli ang music sheet sa Maharlika, napansin na niya ang payong na iniwan ni Maestra Diwa. May nakasulat sa hawakan nito. Studio C 5 p.m. Maghihintay ako. Buong araw, gulong-gulo ang isip ni Tala. Ngunit pagsapit ng hapon, ang kanyang mga paa ay kusa siyang dinala pabalik sa Maharlika. Dala niya ang kanyang gitara, ang nag-iisang pamana ng kanyang ama. Gabi na at halos wala ng tao sa conservatory. Maingat siyang naglakad patungo sa studio ni Amihan, umaasang maiiwan na lang ang music sheet sa pinto. Ngunit pagdating niya doon, bukas ang pinto. At sa loob, naroon si Amihan. Nakaupo sa harap ng piano, nakapikit, tila malalim ang iniisip. Narinig nito ang kanyang pagdating. Bumalik ka. Hindi yun tanong, kundi isang pahayag. Isasauli ko lang po ito, sabi ni Tala. Inilapag ang music sheet. Hindi ito pinansin ni Amihan. Anong dala mo? Tanong nito. Tumutukoy sa gitara. Gitara ko po. Tumugtog ka. Nagulat si Tala. Po? Sabi ko, tumugtog ka. Pag-uulit ni Amihan, mas mahinahon na ngayon. Kantahin mo ang isang bagay na alam mo, isang bagay na totoo sa'yo. Nag-aalangan man, umupo si Tala sa isang silya, kinalong ang lumang gitara. Ang kanyang mga daliri, na sanay sa bigat ng mga kaldero, ay marahang dumampi sa mga kwerdas. Pumikit siya at nagsimulang tumugtog, isang simpleng folk song. At pagkatapos, kumanta siya. Walang komplikadong nota, walang pilit na vibrato. Tanging ang kanyang boses at ang 6 na kwerdas. Ang kanyang boses na malaya na ngayon sa takot ay lumipad sa loob ng silid. Kinakanta niya ang hirap ng buhay sa silangan, ang pangarap na abot kamay, ngunit hindi mahawakan, ang sakit ng pag-iwan ng isang ama. Hindi na malaya ni Amihan na napatigil siya sa paghinga. Nakikinig lang siya. At sa unang pagkakataon, naririnig niya ito. Ang kwento, ang katapatan, ang kaluluwa. Nang matapos si Tala, isang malalim na katahimikan ang bumalot sa kanila. Dahan-dahang tumayo si Amihan at lumapit sa kanya. Umupo ito sa tabi niya. Kinuha ang music sheet ng arya na ibinigay niya. Ang musikang ito, sabi niya, habang nakaturo sa mga nota, ay tungkol sa isang reyna na nawalan ng anak. Puno ng galit at sakit. Iyon ang kwento niya. Tumingin siya kay Tala. Ang kinanta mo kanina, iyon ang kwento mo. Ang musika ay hindi lang pagtama sa nota. Ito ay pagbabahagi ng iyong katotohanan. Inabot niya ang kamay ni Tala
at inilagay ito sa ibabaw ng piano. Dito, bulong niya, sa diaphragm. Dito dapat nanggagaling ang hininga mo para kapag binitawan mo ang isang nota, buo ang kwento. Ang pagdampi ng kanyang kamay sa kamay ni Tala ay nagpadala ng kuryente sa kanilang dalawa. Pareho silang napatingin sa kanilang mga kamay at pagkatapos ay sa mata ng isa't isa. Isang sandali ng pagkakaintindihan, isang biglaang pagkilala. Mabilis na binawi ni Amihan ang kanyang kamay, tila na paso. Tumikhim siya at bumalik sa kanyang profesional na anyo. Bukas, babalik ka at sisimulan natin sa simula. Bago pa man makasagot si Tala, tumalikod na si Amihan. Ngunit sa pagkakataong yon, alam ni Tala na may nagbago na. Sa labas ng pinto, sa dilim ng pasilyo, nakatayo si Marisol. Nakita niya ang lahat, ang paglapit, ang paghawak ng kamay, ang pagbabago sa mga mata ni Amihan at sa kanyang mga mata. Isang bagong apoy ang nag-alab. Isang apoy na hindi nagmula sa ambisyon, kundi sa purong selos. Hindi maaari. Bulong niya sa sarili. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Ang mga sumunod na linggo ay isang pagbabago para kay Tala. Ang bawat araw ay nagsisimula bago pa sumikat ang araw. Tinutulungan ng kanyang ina sa karinderya. At pagsapit ng hapon, siya ay nasa Maharlika, sa ilalim ng mahigpit, ngunit ngayon ay mas patas ng pagtuturo ni Amihan. Hindi na siya sinisigawan nito. Sa halip, pinalitan ito ng matiyagang pagtutuwid. Tinuruan siya ni Amihan ng tamang paghinga, ng mga scale, at kung paano basahin ang mga nota na dati parang mga langgam sa kanyang paningin. Mahirap, pero sa unang pagkakataon, naramdaman ni Tala na may natututunan siya. Ang bawat nota ay may bigat tala, sabi ni Amihan isang hapon. Parang mga salita. Kailangan mong malaman kung alin ang dapat bigyan ng diin para maintindihan ang buong pangungusap. Ang kanilang mga sesyon ay nagkaroon ng isang bagong ritmo. May mga pagkakataong nagkakamali pa rin si Tala at bumubuntong hininga si Amihan. Ngunit ngayon, may kasama na itong isang maliit, halos hindi mahahalata, na ngiti. At sa mga sandaling iyon, nararamdaman ni Tala ang isang kilig na hindi niya pa naramdaman kailanman. Ngunit habang namumukadkad ang talento ni Tala, lalong tumitindi ang pagkasuklam ni Marisol. Kitang-kita niya ang pagbabago sa pagtrato ni Amihan at para sa kanya, bawat papuri na natatanggap ni Tala ay isang sampal sa kanyang pagkatao. Dumating ang araw ng unang elimination round para sa Maharlika Rising Stars program. 10 kalahok ang maglalaban-laban at 5 ang matatanggal. Ang bawat isa ay kailangang magtanghal ng isang classical piece na pinili ng kanilang mga mentor. Ang ibinigay ni Amihan kay Tala ay isang Italian aria na puno ng mabilis na mga nota at emosyonal na pagbabago. Sa mga ensayo, nagagawa ito ni Tala. Ngunit sa mismong araw ng kompetisyon, ang kanyang kaba ay naging isang halimaw. Nakatayo siya ngayon sa backstage, pinapanood si Marisol na nagtatanghal sa entablado. Perpekto, walang kamali-mali. Ang bawat nota ay malinis. Ang bawat galaw ay elegante. Nagpalakpakan ang mga hurado, kasama na ang mga magulang ni Marisol na nakaupo sa unahan, mga mukha'y puno ng pagmamalaki. Naramdaman ni Tala na parang kinakain siya ng buo ng kanyang kaba. Tala di magiba, tawag ng stage manager. Nanginginig ang kanyang mga tuhod habang naglalakad siya patungo sa gitna ng entablado. Ang mga ilaw ay nakakasilaw. Ang mga mukha ng mga hurado, kasama si Amihan, ay seryoso. Tumingin siya sa madla at nakita niya ang mapanuyang tingin ng mga kaibigan ni Marisol. Nagsimula ang tugtog ng piano. Huminga siya ng malalim. Sinubukang alalahanin ang lahat ng itinuro ni Amihan. Ngunit nang buksan niya ang kanyang bibig, ang lumabas ay isang mahina at nanginginig na tunog.
Sinubukan niyang abutin ang matataas na nota, ngunit pumiyok siya. Narinig niya ang mga mahinang hagik-gikan mula sa audience. Ang kanyang mukha ay nag-init. Ang kanyang isipan ay nablangko. Nakalimutan niya ang mga sumunod na linya. Ang pianista ay huminto sa pagtugtog. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong auditorium. "Binibining di magiba?" tanong ng isa sa mga hurado. "May problema ba?" Nakatayo lang si Tala, hindi makagalaw. Ito na ba yon? Ang katapusan? Ang kahihiyan? Tumingin siya kay Amihan. Ang mukha nito ay hindi mabasa. Walang galit, walang pagkadismaya. Tanging isang malalim na intensity. Tila may sinasabi ang mga mata nito. "Ang kwento mo. Kumanta ka para sa kwento mo." Isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Ang kanyang ina, nakaupo sa isang sulok ng kanilang bahay, malungkot, at humuhuni ng isang pamilyar na himig. Isang himig na sinabi nitong itinuro ng kanyang ama. Isang himig na naglalaman ng lahat ng sakit at pangungulila ng kanilang pamilya. Pumikit si Tala. Itinaas niya ang kanyang kamay, isang senya sa pianista na huwag nang tumugtog. At sa katahimikan, nagsimula siyang kumanta. A cappella. Hindi ito ang Italian aria. Ito ay isang lumang-lumang kundiman, isang awiting bayan na halos wala nang nakakaalam. Ang pamagat nito ay "Dapit hapon sa aking alaala." Ang kanyang boses na kanina'y nanginginig ay naging matatag at dalisay. Ang bawat salita ay puno ng damdamin. Kinakanta niya ang kwento ng isang pag-ibig na naghintay, isang pangakong napako, isang pag-asang hindi namatay. Ang buong auditorium ay napatahimik. Ang mga hagik-gikan ay napalitan ng pagkamangha. Maging si Maestra Diwa na nasa isang sulok ay napangiti. Ngunit may isang taong hindi lang napahanga. Siya ay natigilan, si Amihan. Habang kumakanta si Tala, ang mukha ni Amihan ay dahan-dahang namutla. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ang bawat nota ng kundiman ay tila isang susi na nagbubukas ng isang nakakandadong silid sa kanyang alaala. Isang batang lalaki, nakahiga sa kama. Ang kanyang ina, isang magandang babae na may mahabang buhok, ay kinakantahan siya para makatulog. Ang himig. Ito ang himig na yon. Ang eksaktong himig. Ang kantang yon. Iyon ang paboritong kanta ng kanyang ina, si Diwata del Mundo, isang tanyag na folk singer noong kapanahunan niya. Iyon ang kantang hindi kailanman inirecord ng kanyang ina. Isang kantang sinabi nitong para lamang sa mga taong pinakamamahal niya. Isang kantang namatay kasama niya. Paano? Paanong alam ng isang babae mula sa Barangay Silangan ang pinakalihim na awitin ng kanyang ina? Nang matapos kumanta si Tala, walang nagsalita. Pagkatapos ng ilang sandali, isang tao ang pumalakpak. Pagkatapos, isa pa. At maya-maya, ang buong auditorium ay nagbigay ng isang malakas na palakpakan. Ngunit hindi yon narinig ni Amihan. Bago pa man makapag-react si Tala sa reaksyon ng mga tao, mabilis na tumayo si Amihan mula sa kanyang upuan. Umakyat siya sa entablado. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa isang emosyong hindi maintindihan. Pagtataka, pagkalito, halos takot. Nilapitan niya si Tala. Hindi pinapansin ang daan-daang taong nakatingin sa kanila. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Tala. "Saan?" Nanginginig ang boses ni Amihan. "Saan mo natutunan ang kantang yan?" Ang tanong ni Amihan ay umamalingaw-ngaw sa buong auditorium. Pinatahimik ang nag-uumpisang palakpakan. Ang lahat ng mata ay nakatuon sa kanila. Nag-aabang, nagtataka. Si Tala, na nalilito pa rin sa biglaang reaksyon ng lahat, ay lalong naguluhan sa itsura ni Amihan. Ang dating malamig at kalmadong maestro ay puno ngayon ng isang desperadong emosyon. Sa nanay ko po," sagot ni Tala.
Sinusubukang bawiin ang kanyang braso mula sa mahigpit na pagkakahawak nito. Kakanta raw po yan ng tatay ko para sa kanya. Ang tatay mo? Pag-uulit ni Amihan, tila hindi makapaniwala. Binitawan niya si Tala at humakbang paatras. Ang kanyang isipan ay puno ng nag-uumpugang mga tanong. Ang mga hurado na nakabawi na sa pagkabigla ay nagsimulang magsalita. Pinuri nila ang katapangan ni Tala, ang kanyang raw, emotional performance. Malinaw na sa kabila ng kanyang pagkakamali sa simula, ang kanyang huling pag-awit ay nagligtas sa kanya. Hindi siya natanggal, ngunit hindi na ito pinansin ni Amihan. Bumaba siya ng entablado at mabilis na naglakad palabas. Iniwan ang lahat na naguguluhan. Pagkatapos ng programa, sa backstage, dinumog si Tala ng ilang mga kapwa kalahok. Binabati siya. Ngunit ang kanyang isipan ay nasa labas, kay Amihan. Nang makita niya si Marisol na masamang nakatingin sa kanya mula sa isang sulok, alam niyang ang gabing ito ay nagbago ng lahat para sa kabutihan man o kasamaan. Dinala ni Amihan si Tala sa kanyang studio. Ang katahimikan sa pagitan nila habang naglalakad ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Sino ang tatay mo? Diretsong tanong ni Amihan pagkasara niya ng pinto. Hindi ko po siya nakilala, pag-amin ni Tala. Ang pangalan niya po ay Elias de Magiba. Iniwan niya kami ni Inay noong sanggol pa lang ako. Ayaw po siyang pag-usapan ni Inay. Elias. Paulit-ulit na sinabi ni Amihan ang pangalan sa kanyang isipan. Hindi pamilyar. Ang nanay ko, siya ang orihinal na kumanta niyan, sabi ni Amihan. Ang boses ay halos pabulong. Ang pangalan niya ay Diwata del Mundo. Nanlaki ang mga mata ni Tala. Ang sikat na folk singer, imposible. Kinabukasan, hindi pumasok si Amihan sa conservatory. Ginugol niya ang buong araw sa lumang library ng kanilang pamilya. Isang silid na hindi niya pinasok sa loob ng maraming taon. Doon, sa gitna ng alikabok at amoy ng mga lumang papel, binuklat niya ang mga photo album at scrapbook ng kanyang ina. At natagpuan niya ito, isang lumang litrato, isang grupo ng mga batang musikero na nakapalibot sa kanyang ina, si Diwata, na nakangiti ng napakatamis. Sa likod ng kanyang ina, may isang binatang may hawak na gitara. Ang mga mata nito'y nakatutok kay Diwata na may halong paghanga at pagsinta. Sa likod ng litrato, may sulat kamay. Ang aking mga unang disipulo, 1990, at may mga pangalan. Isa sa mga ito ay Elias de Magiba. Para siyang sinuntok sa sikmura. Ang ama ni Tala ay naging estudyante ng kanyang ina. Habang lalo siyang naghahalongkat, mas marami siyang natutuklasan, mga lumang liham, mga entry sa journal, isang kwento ng isang binatang musikero na may pambihirang talento ngunit walang pera, at isang sikat na mang-aawit na naging kanyang mentora. May nabubuong pagtitinginan sa pagitan nila, isang what if na hindi natuloy dahil si Diwata ay nakatakda ng ikasal sa ama ni Amihan, isang mayamang negosyante. Ang huling entry sa journal tungkol kay Elias ay puno ng lungkot. Pinili niya ang isang pangakong mas makislap. Sana ay mahanap niya ang kanyang kaligayahan. Nang gabing iyon, nagkita ulit sila ni Tala sa studio. Ang hangin sa pagitan nila ay nagbago. Hindi na sila guro at estudyante. Para silang dalawang taong pinagtagpo ng isang misteryo ng nakaraan. Naging estudyante ng nanay ko ang tatay mo, sabi ni Amihan. Ipinakita ang litrato. Napatitig si Tala sa mukha ng binatang si Elias. Iyon ang unang pagkakataon na nakita niya ang mukha ng kanyang ama. Ang kanyang mga mata, katulad ng sa kanya. Bakit hindi po siya nabanggit sa akin ni Inay? Siguro, masakit pa rin, sagot ni Amihan. Pareho tayong iniwan ng mga taong mahal natin dahil sa musika, Tala.
Sa sandaling iyon, isang bagong koneksyon ang nabuo sa pagitan nila. Isang koneksyon na mas malalim pa sa muhika. Naupo sila at nagkwentuhan. Ikinuwento ni Tala ang hirap ng buhay, ang galit ng kanyang ina. Ikinuwento ni Amihan ang kalungkutan ng paglaki sa isang bahay na puno ng yaman, ngunit kulang sa pagmamahal, at kung paano naging kanlungan niya ang perpeksyunismo pagkamatay ng kanyang ina. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, kinuha ni Amihan ang isang lumang music player mula sa kanyang drawer. Isinaksak niya ito. "Gusto kong may marinig ka." Ang boses na pumuno sa silid ay hindi pamilyar kay Tala, ngunit puno ito ng init at kaluluwa. Ito ang boses ni Diwata del Mundo sa isang recording na hindi kailanman inilabas sa publiko. "Boses yan ng nanay ko," sabi ni Amihan. "Gusto kong matuto ka sa kanya, hindi sa teknik, kundi sa puso." Habang nakikinig sila sa musika, ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. Isang pakiramdam ng kapayapaan ang bumalot kay Tala. Sa wakas, may isang taong nakakaintindi sa kanya. Ngunit sa labas, ang mga anino ay gumagalaw. Si Marisol, na hindi mapakali dahil sa tagumpay ni Tala, ay nag-utos sa isang private investigator na alamin ang lahat tungkol sa Anghel ng Silangan. At nakatanggap siya ng isang tawag. "May nakuha na ako, ma'am," sabi ng investigador. May isang larawan, mukhang kuha noong nakaraang taon, si Amihan del Mundo at si Marisol Imperial. "Anong meron sa larawan?" tanong ni Marisol. Magkayakap po sila sa isang party, pero ang anggulo mukhang napaka-intimate. Isang masamang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marisol. Alam niyang peke ang anggulo. Isa yung yakap ng pasasalamat pagkatapos manalo ni Marisol sa isang maliit na kompetisyon. Ngunit alam niyang magagamit niya ito. Kinagabihan, habang si Tala ay pauwi na, puno ng pag-asa at bagong inspirasyon, tumunog ang kanyang cellphone. Isang unknown number. Binuksan niya ang mensahe. Isang larawan. Si Amihan at Marisol magkayakap ng mahigpit. Ang ilaw ay madilim. At sa anggulong iyon, mukha silang magkasintahan sa isang pribadong sandali. At sa ilalim ng larawan, may isang mensahe. "Huwag ka nang mangarap, Cinderella. Hinding-hindi siya magiging sayo." Ang larawan sa screen ng cellphone ni Tala ay parang isang sampal sa gitna ng kanyang pag-asa. Naramdaman niyang tumigil ang pagtibok ng kanyang puso. Ang Amihan na katabi niya kanina lamang, ang taong nagbahagi ng kanyang mga lihim at ng musika ng kanyang ina. Iyon din ba ang lalaking nakayakap ng mahigpit kay Marisol sa larawan? Hindi siya nakatulog ng gabing iyon. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang larawan. "Huwag ka nang mangarap, Cinderella." Ang mga salitang iyon ay tumatak sa kanyang utak. Kinabukasan sa Maharlika, ang hangin ay mabigat. Pagpasok pa lang ni Tala, naramdaman niya ang kakaibang tinginan ng mga tao. May mga nagbubulungan, may mga pasimpleng tumatawa. Nakita mo ba yung post? Narinig niyang bulong ng isang estudyante. Siya daw yung third party. Hindi maintindihan ni Tala. Anong post? Sa hallway, hinarang siya ni Marisol, kasama ang kanyang mga alipores. Hindi ito nakangiti. Sa halip, ang mukha nito ay puno ng pagkaawa. Isang pekeng pagkaawa na mas nakakairita kaysa sa galit. "Oh, Tala," sabi ni Marisol, hinawakan pa ang balikat ni Tala. "Are you okay? Nabasa ko ang mga kumakalat sa social media. Grabe talaga ang mga tao. No? Pinapalabas nilang ginagamit mo lang si Amihan para sumikat." Nanlamig si Tala. Anong pinagsasabi mo? Wala kang alam?" Inilabas ni Marisol ang kanyang cellphone at ipinakita ang isang sikat na showbiz gossip page. May isang blind item na halos tinukoy na sila. Sino itong rags to riches diva na ginagamit daw ang sad story niya para akitin ang kanyang guwapong mentor?
at agawin ito sa kanyang golden girl na girlfriend? Sabi nila, tayo daw ni Amihan. Patuloy ni Marisol na parang siya pa ang biktima. At ikaw daw ang, ang sumisingit. Pero alam ko namang hindi totoo yon, di ba? Wala nang masabi si Tala. Ang larawan kagabi, ang blind item ngayon. Parang pinagkaisahan siya ng buong mundo. At si Marisol ang nagsend ng larawan. Sigurado siya. Dali-dali siyang pumunta sa studio ni Amihan. Kailangan niyang malaman ang totoo. Kailangan niyang marinig mula mismo kay Amihan. Pagpasok niya, nakatalikod si Amihan. Nagbabasa ng isang pyesa. Amihan. Tawag niya. Ang boses ay nanginginig. Lumingon si Amihan. Mukhang pagod ito at may bahagyang inis sa kanyang mukha. Tala, you're late again, sabi nito. May mahalaga tayong kailangang pag-usapan tungkol sa semifinals. Totoo ba? Hindi na nagpaligoy-ligoy si Tala. Ipinakita niya ang larawan sa kanyang cellphone. Kayo ba ni Marisol? Napakunot noo si Amihan at tiningnan ang larawan. Isang mabilis na pag-aalala ang dumaan sa kanyang mukha. Ngunit agad niya itong tinakpan ng kanyang karaniwang maskara ng lamig. Hindi niya inaasahan na makakakita si Tala ng ganoong larawan. Saan mo nakuha yan? Tanong niya. Ang tono ay depensibo. Hindi mahalaga kung saan ko nakuha. Totoo ba? Sigaw ni Tala, hindi na napigilan ang kanyang emosyon. Lahat ba ng ipinakita mo sa akin? Lahat ng sinabi mo tungkol sa koneksyon, sa musika, totoo ba yon? O isa lang akong proyekto? Isang kawawang Cinderella na pinaglalaruan ninyo ni Marisol? Nasaktan si Amihan sa akusasyon. Ang kanyang pride, ang kanyang defense mechanism sa loob ng maraming taon, ang umiral. Ayaw niyang magpaliwanag. Ayaw niyang aminin na ang larawan ay walang kahulugan, na si Marisol ay wala lang sa kanya. At si Tala ay nagiging importante. Kaya pinili niya ang pinakamadaling paraan, ang maging malamig. Ang personal kong buhay ay wala kang kinalaman, Tala. Sabi niya ng may diin. Nandito ka para matuto. Nandito ako para magturo. Huwag mong dalhin ang drama mo sa studio ko. Ang mga salita ay parang punyal na tumarak sa puso ni Tala. Para kay Amihan, drama lang ang kanyang nararamdaman. Ganoon lang pala ako sa'yo. Bulong ni Tala. Ang mga luha ay nagsimulang tumulo. Tama sila. Hindi ako nababagay dito. Hindi ako nababagay sa mundo nyo. Tumalikod si Tala para umalis. Ngunit pinigilan siya ni Amihan. Saan ka pupunta? May ensayo tayo. Wala na akong pakialam sa ensayo. Humarap si Tala. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at galit. Sabi mo, kantahin ko ang kwento ko? Heto ang kwento ko ngayon. At sa harap ni Amihan, nagsimula siyang kumanta. Hindi ito anumang kanta na pinag-aralan nila. Ito ay isang impromptu na awit, puno ng galit, ng pagtataksil, ng isang pusong nadurog. Ang kanyang boses ay hindi perpekto, basag ito sa pag-iyak, ngunit ang bawat salita ay totoo. Akala ko'y natagpuan ko na ang liwanag sa iyong mga mata, sa himig ng iyong tinig, ngunit isa ka rin pala sa mga anino na sa aking puso'y muling magpapadilim. Nakatayo lang si Amihan, hindi makagalaw, hindi makapagsalita. Ang bawat salita ni Tala ay tumatagos sa kanya. Alam niyang nasaktan niya ito at alam niyang mali siya. Nang matapos si Tala, tiningnan niya si Amihan sa huling pagkakataon. Sana masaya kayo ni Marisol, sabi niya, at tumakbo palabas ng studio. Naiwan si Amihan, mag-isa sa katahimikan ng kanyang perpektong studio na ngayon ay napuno ng eko ng sakit ni Tala. Habang tumatakbo si Tala palabas ng Maharlika, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa kapitbahay nila sa silangan. Sinagot niya ito habang pinupunasan ng kanyang luha. Hello? Tala, naku Diyos ko. Ang boses sa kabilang linya ay natataranta.
Ang nanay mo, si Aling Nita. Nakita niya yung mga balita sa internet tungkol sa'yo. Nagalit siya tapos bigla na lang siyang bumagsak. Nabitawan ni Tala ang kanyang cellphone. Ang mundo sa paligid niya ay umikot. Nasa ospital na siya, Tala. Bilisan mo. Ang pasilyo ng pampublikong ospital ay amoy gamot at desperasyon. Para kay Tala, ito ang pinakamahabang pasilyo sa buong mundo. Tumatakbo siya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang bawat paghinga ay kinakapos. Ang mga salita ng doktor ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang sirang plaka. High blood pressure. Matagal na niyang iniinda ito. Ang stress ang nag-trigger. Kailangan siyang maoperahan sa puso sa lalong madaling panahon. At pagkatapos, ang pinakamasakit na bahagi, ang halaga ng operasyon. Isang halagang hindi niya kayang kitain kahit magtrabaho siya sa karinderya sa loob ng 10 taon. Naupo siya sa isang upuang plastik sa labas ng kwarto ng kanyang ina. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod. Naramdaman ang lamig na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang pangarap sa musika, ang kanyang namumuong pagtingin kay amihan, ang kalusugan ng kanyang ina. Lahat ay parang buhangin na dumudulas sa kanyang mga daliri. Sa Maharlika, ang balita tungkol sa pagbagsak ni Aling Nita ay mabilis na kumalat. Nakarating ito kay amihan na mula pa kanina ay hindi mapakali. Binabagabag ng huling pag-uusap nila ni Tala. Naramdaman niya ang isang matinding pagsisisi. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan at nagmamadaling umalis. Hindi alintana ang tawag ni Marisol. Ngunit may ibang plano si Marisol. Alam niyang ito na ang perpektong pagkakataon para tapusin si Tala. Sa opisina ng Board of Directors, si Marisol ay umiiyak. Ang kanyang mga luha ay perpektong tumutulo. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. "Hindi ko na po kaya," sabi niya sa mga miyembro ng board. "Ang kantang isinumite ko para sa finals, ang orihinal na komposisyon ko na pinamagatang Pangarap na Bituin, nawawala po sa studio. At kanina, narinig ko po si Tala na hinuhuni ito sa hallway. Isang kasinungalingan, isang napakagaling na pag-arte. Are you saying na ninakaw niya ang kanta mo, Hija?" Tanong ni Chairman Tan. "Hindi ko po sinasabi yon," sabi ni Marisol, lalong napaiyak. "Pero, kailangan niya ng pera para sa nanay niya, di ba? At ang mananalo sa kompetisyon ay may malaking cash prize. Baka na-desperate lang siya." Ang mga salita ni Marisol ay parang mga buto na itinanim sa isipan ng board. Ang isang batang desperado mula sa squatters area ay kayang gawin ang lahat para sa pera. Isang madaling paniwalaan na kwento. Nagpatawag ng isang emergency meeting. Nang dumating si amihan sa ospital, nakita niya si Tala. Mukhang pagod at talunan. Nilapitan niya ito. "Tala," mahina niyang tawag. Nag-angat ng tingin si Tala. Ang mga mata niya ay walang buhay, walang emosyon. "Bakit ka nandito?" "I'm sorry," sabi ni amihan. Ang mga salita ay tila nahirapan siyang bigkasin. "Mali ako. Ang nasa litrato. Wala yon. Ikaw. Ikaw ang mahalaga." Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Tala. "Mahalaga? Ngayon mo pa sinabi. Kung kailan wala ng halaga ang lahat. Kailangan ng nanay ko ng operasyon, amihan. Kailangan ko ng pera na hindi ko kailanman magkakaroon. Ang kompetisyon na lang ang pag-asa ko." Sa mga salitang yon, tumunog ang cellphone ni amihan. Isang tawag mula sa conservatory. "Mr. Del Mundo, kailangan kayong bumalik dito ngayon din. May emergency meeting tungkol kay Miss Di Magiba." Kinabahan si amihan. Anong nangyari? Inaakusahan siyang nagnakaw ng komposisyon ni Miss Imperial para sa finals. Nabitawan ni amihan ang cellphone. Tiningnan niya si Tala na ngayon ay nakatingin sa kanya nang may pagtataka. Hindi maaari. Bumalik siya sa Maharlika, iniwan si Tala na mas lalong naguluhan.
Sa meeting room, iprinisenta sa kanya ang lahat ng ebidensya, ang testimonya ni Marisol, ang sinasabing pagkahuni ni Tala sa kanta, at ang pinakamatindi, isang draft ng music sheet ng kanta na aksidenteng nakita ng isang janitor sa basurahan malapit sa locker ni Tala. Hindi niya gagawin yan, giit ni Amihan. Amihan, sabi ni Chairman Tan, 5 taon na ang nakalipas. Nagtiwala ka sa isang mga awit na walang disiplina at halos masira ang pangalan mo at ng eskwelahan. Hahayaan mo bang maulit-ulit yon? Isang magnanakaw? Ang mga salitang yon ay tumama kay Amihan. Ang multo ng kanyang nakaraan, ang takot na mapahiya muli. Tiningnan niya ang mga seryosong mukha ng board. Tiningnan niya si Marisol na umiiyak sa isang sulok. Napuno ng pagdududa ang kanyang isipan. Paano kung desperado nga si Tala? Natahimik siya at ang kanyang katahimikan ay naging kanilang sagot. Sa ospital, hawak ni Tala ang kamay ng kanyang natutulog na ina. Maya-maya, isang staff mula sa Maharlika ang dumating. Dala-dala ang isang sobre. Pinabibigay po ng board, Miss Di Magiba. Binuksan ito ni Tala. Dahil sa mga seryosong akusasyon ng artistic theft at unprofessional conduct, ang Maharlika Conservatory of Music ay nagpasya na tanggalin ka sa Rising Stars program, effective immediately. Ang papel ay dumulas mula sa kanyang mga kamay at lumapag sa malamig na sahig ng ospital. Nawala na ang lahat. Ang kanyang pangarap, ang kanyang reputasyon, ang kanyang huling pag-asa para sa kanyang ina. Ilang sandali pa, dumating si Amihan. Ang mukha ay puno ng pagsisisi at pagkatalo. Tala, I'm so sorry. Sinubukan ko. Hindi na niya kailangang tapusin. Alam na ni Tala. Sa katahimikan ni Amihan sa meeting na yon, hinatulan na siya nito. Hindi ito naniwala sa kanya. Umalis ka na, sabi ni Tala. Ang boses ay walang emosyon, patay. Ayoko nang makita pa ang mukha mo. Tala, please. Sinabi kong umalis ka na. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nabasag. Kinuha mo na ang lahat sa akin. Ano pa bang gusto mo? Tumalikod si Amihan at naglakad palayo. Bawat hakbang ay isang dagok sa kanyang puso. Naiwan si Tala, mag-isa sa pasilyo, nakatingin sa kawalan. Ang anghel ng silangan ay hindi na kumakanta. Ang kanyang mga pakpak ay tuluyan ng nabali. Ang gabi ng finals ng Maharlika Rising Stars ay dumating. Ang auditorium ay puno ng mga manonood na nakadamit ng magara. Kumikinang ang mga alahas. Sa labas, ang mga kamera ng media ay nag-aabang. Para sa kanila, ang kwento ay tapos na. Si Marisol Imperial, ang gintong dalaga, ang siguradong mananalo. Ang kwento ni Tala Di Magiba ay isa na lamang talababa, isang iskandalo na mabilis na nalimutan. Sa kanyang opisina, si Amihan ay nakaupo sa dilim, hawak ang isang baso ng alak na hindi niya iniinom. Simula ng gabing iyon sa ospital, hindi na siya bumalik sa ensayo. Para saan pa? Pinanood niyang gumuho ang lahat. Ang bawat nota na kanyang naririnig mula sa auditorium sa ibaba ay parang isang insulto. Biglang bumukas ang pinto. Si Maestra Diwa, nakasuot ng isang simpleng barot saya, ay pumasok. May dala siyang isang maliit na voice recorder. Alam kong nandito ka lang, sabi ng matanda. Nagmumukmok. Wala na akong magagawa, Maestra. Mapait na sagot ni Amihan. Huli na ang lahat. Hindi pa huli ang lahat hanggat hindi pa tapos ang huling kanta, sabi ni Maestra Diwa. Inilapag niya ang recorder sa mesa ni Amihan. Kagabi, dumaan ako sa dressing room ni Marisol. Naiwan niyang bukas ang pinto at narinig ko ito. Pinindot niya ang play. Ang boses ni Marisol ang malingaw-ngaw. Kausap ang kanyang ama sa telepono. Dad, sigurado na to. Ang galing ng plano, di ba?
Isang maliit na kasinungalingan lang, bagsak na agad ang anghel na yon. Ngayon, masasagip na natin ang kumpanya. Ako ang mananalo. Ako ang magiging bida. Napatayo si amihan. Ang baso ay nabitawan niya at nabasag sa sahig. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkabigla patungo sa isang matinding galit. Ang galit ay hindi para kay Marisol, kundi para sa kanyang sarili, sa kanyang kaduwagan. Nasaan si Tala? Tanong niya. Nasaan pa ba? Sa lugar kung saan dapat naroon ang isang anak. Sagot ng maestra. Tinungo ni amihan ang kanyang sasakyan at pinaharurot ito papunta sa ospital. Ang recording ay paulit-ulit na tumutugtog sa kanyang isipan. Sa ospital, himala. Nagkamalay si Aling Nita. Mahina pa ito, ngunit malinaw na ang kanyang isipan. Nakaupo si Tala sa tabi niya, hawak ang kanyang kamay. Anak! Mahinang tawag ni Aling Nita. Patawarin mo ako. Umiling si Tala. Huwag po, Nay. Ako po ang dapat humingi ng tawad. Hindi, sabi ni Aling Nita. Hinigpitan ang hawak sa kamay ni Tala. Buong buhay, kinasuklaman ko ang musika dahil inagaw nito ang tatay mo sa akin. Pero ang totoo, kinasuklaman ko ang sarili ko dahil hindi ko siya napigilan. Ipinasa ko sa iyo ang takot ko. Tiningnan ni Aling Nita ang kanyang anak. Ang mga mata ay puno ng luha. Nakita ko kung paano ka kumislap sa entablado. Katulad ka ng tatay mo, anak. Huwag mong hayaang may sino mang magnakaw ng kislap na yan sa'yo. Kumanta ka. Kumanta ka para sa tatay mo at para sa akin. Ang mga salitang iyon ay tila isang gamot na naghilom sa lahat ng sugat sa puso ni Tala. Niyakap niya ang kanyang ina, ang kanilang mga luha ay nag-isa. Paglabas ni Tala ng kwarto para kumuha ng tubig, nakita niya si amihan, humahangos, papalapit sa kanya. Tala, sabi nito, ipinakita ang voice recorder. Alam ko na ang lahat. Patawarin mo ako. Naging duwag ako. Hindi ako naniwala sa'yo. Nakinig si Tala sa recording at sa sandaling iyon, ang natitirang galit sa kanyang puso ay napalitan ng isang determinasyon. Hindi na mahalaga ang kompetisyon, amihan, sabi niya. Pero kailangang malaman ng lahat ang totoo. Bumalik sila sa Maharlika. Si Marisol ay nasa entablado na. Tinatapos ang kanyang performance, ang ninakaw na kantang Pangarap na Bituin. Perpekto ang kanyang pagkanta at ang mga manonood ay nabighani. Nagpalakpakan sila ng malakas pagkatapos. Siya na ang panalo. Ngunit bago pa man mai-announce ang nanalo, isang boses ang pumutol sa lahat. Sandali. Si Tala ay naglalakad papasok mula sa gilid ng entablado. Walang magarang damit, walang makeup. Tanging ang suot niyang simpleng blusa at pantalon mula sa ospital. Ang lahat ay napatingin sa kanya, nagbubulungan. Anong ginagawa niya dito? Ang kapal ng mukha niya. Naglakad si Tala patungo sa gitna. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Marisol na ngayon ay namumutla. Napakaganda ng iyong kanta, Marisol, sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. Napakaganda ng iyong pangarap na bituin. Ngunit alam mo ba kung ano talaga ang tunog ng isang pangarap na ninakaw? Hindi niya kailangan ng musika, walang piano, a cappella. Nagsimula siyang kumanta. Isang awit na noon lang nila narinig. Isang awit na isinilang mula sa sakit, sa pagkakanulo, sa pagbangon. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa buong auditorium. Mas malakas, mas buo kaysa dati. Ito ang tunog ng katotohanan. Habang kumakanta siya, si Amian, na nasa sound booth sa likod, ay dahan-dahang itinaas ang volume. At pagkatapos ng kanta ni Tala, pinatugtog niya ang recording ng pag-amin ni Marisol. Ang boses ni Marisol ay umalingaw-ngaw sa buong auditorium. Isang maliit na kasinungalingan lang, bagsak na agad ang anghel na yon.
isang nakakabinging katahimikan. Pagkatapos, isang malakas na bulungan, mga sigaw. Ang mga kamera ay nagsimulang mag-flash. Si Marisol ay natulala sa entablado. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang mga magulang ay napatayo. Mga mukha'y puno ng kahihiyan. Natapos na ang lahat. Tiningnan ni Tala si Amihan na nakatayo na ngayon sa gilid ng entablado. Sa mga mata nito, nakita niya ang lahat ng salitang hindi nito masabi. Pagsisisi, paghanga, pagmamahal. Lumapit ito sa kanya. Patawarin mo ako, bulong ni Amihan. Ngumiti si Tala. Isang tunay na ngiti. Sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, ang kanyang huling tinig ay narinig. At iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Ang iskandalo sa Maharlika ay sumabog na parang bulkan. Ang pangalan ni Marisol Imperial at ng kanyang pamilya ay nadungisan. At ang kanilang mga problemang pinansyal ay lalong lumubha. Binawi sa kanya ang lahat ng karangalan at tuluyan siyang nawala sa mundo ng musika. Ang pangarap na bituin ay naging isang bangungot. Si Tala ay hindi nanalo sa kompetisyon. Sa katunayan, walang nanalo. Idineklara ng Maharlika na no contest ang gabing iyon para subukang iligtas ang kanilang reputasyon. Ngunit sa puso ng mga tao, sa isipan ng mga nakapanood, may isang tunay na nagwagi at iyon ay ang dalagang mula sa silangan na kumanta ng katotohanan. Ilang araw pagkatapos ng gabi ng finals, dinalaw ni Maestra Diwa si Tala sa ospital. Si Aling Nita ay mahimbing na natutulog. Unti-unti nang lumalakas pagkatapos ng matagumpay na operasyon. Sino po ang nagbayad ng lahat ng ito, Maestra? Nagtatakang tanong ni Tala. Ngumiti ang matanda. May isang pondo ang conservatory para sa mga natatanging talento. At para sa akin, ikaw ang pinaka-natatangi sa lahat. Iyon ang sinabi niya. Ngunit alam ni Tala sa kanyang puso na ang pera ay nagmula sa sariling bulsa ng maestra. Wala na akong maibabalik sa inyo, sabi ni Tala. Mayroon, Hija, sagot ni Maestra Diwa. Huwag mong sayangin ang iyong talento. Ipagpatuloy mo ang pagkanta. Inabutan niya si Tala ng isang sobre. Ito ay isang special scholarship, hindi sa Maharlika, sa isang maliit na music school sa probinsya kung saan ako nagtuturo ngayon. Isang lugar kung saan ang puso ang pinapakinggan, hindi ang pangalan. Niyakap ni Tala ang matanda. Ang kanyang puso ay puno ng pasasalamat. Samantala, sa Maharlika, nililinis ni Amihan ang kanyang opisina. Nakalagay na sa mga kahon ang kanyang mga libro at tropeyo. Nag-file siya ng kanyang resignation. Hindi na niya kayang manatili sa isang lugar kung saan ang sining ay ginagawang negosyo at ang katotohanan ay itinatago. Habang nag-aayos, nakita niya ang lumang litrato ng kanyang ina kasama si Elias de Magiba. Kinuha niya ito at inilagay sa kanyang pitaka. Bago siya umalis, iniwan niya ang susi ng kanyang opisina sa mesa. Isang pagtatapos, nagpunta siya sa tahanan eatery. Ang lugar ay sarado, ngunit nakaupo sa labas si Tala. Tinatanaw ang paglubog ng araw. Ang araw ay kulay kahel, nagbibigay ng mainit na kulay sa buong barangay Silangan. Umupo si Amihan sa tabi niya. Ilang sandali silang hindi nagsalita. Pinapakinggan lang ang mga tunog ng papalapit na gabi. Aalis na ako sa Maharlika, sabi ni Amihan. Binasag ang katahimikan. Tumingin si Tala sa kanya. Saan ka pupunta? Hindi ko pa alam. Pag-amin niya. Siguro, magsisimula ulit. Magtatayo ako ng isang maliit na recording label. Isang label na tutulong sa mga awit na tulad mo. Mga awit na may kwento. Tumingin siya kay Tala. Kung papayag kang maging una kong artista. Isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Tala. Paano ang pag-aaral ko? May inalok sa akin si Maestra Diwa. Mas mabuti, sabi ni Amihan.
Mag-aral ka, hasain mo ang iyong talento, at kapag handa ka na, hihintayin kita. Bakit mo to ginagawa? Tanong ni Tala. Dahil may utang ako sa'yo, sagot ni Amihan. At dahil ang musika mo ang nagpaalala sa akin kung bakit ko minahal ang musika sa simula pa lang. Ikaw ang nagpagaling sa akin, Tala. Sa ilalim ng papalubog na araw, ang lahat ng sakit at hindi pagkakaunawaan ay natunaw. Ang natira na lang ay 2 pusong pinag-isa ng musika at ng isang nakaraang hindi nila sinasadya. Makalipas ang ilang taon, ang Tahanan Eatery ay hindi na isang maliit na karinderya. Isa na itong music cafe, isang lugar kung saan ang mga baguhang musikero ay nagtatanghal. Si Aling Nita, na malusog na ngayon, ang namamahala dito. Isang ngiti ang laging nasa kanyang labi. Sa isang maliit na entablado sa loob ng cafe, may 2 taong nakaupo. May hawak na gitara at isang notebook. Nag-aayos sila ng isang bagong kanta. Ano kayang magandang pamagat para dito? Tanong ni Amihan. Tumingin si Tala sa paligid, sa mga pamilyar na mukha ng kanilang barangay, sa ngiti ng kanyang ina. Tumingin siya kay Amihan na nakatingin sa kanya ng may pagmamahal. Ngumiti siya. Silangan, sabi niya. Dahil dito, nagsimula ang lahat. Tumango si Amihan. Nagsimula silang tumugtog. Isang bagong himig. Isang bagong simula. Ang himig ng dapit hapon sa aking alaala ay marahang isinama sa bagong kanta. Isang paalala ng kanilang nakaraan at isang pangako ng kanilang kinabukasan. Ang anghel ng silangan ay hindi na nag-iisa. Natagpuan na niya ang kanyang himig, ang kanyang tahanan, at ang kanyang pag-ibig. At dito po nagtatapos ang kwento nila Tala at Amihan. Isang paglalakbay na nagturo sa atin na ang tunay na halaga ay hindi matatagpuan sa karangyaan o sa perpektong teknik, kundi sa katapatan ng isang pusong handang umawit ng kanyang katotohanan. Gaano man ito kasakit, taos-puso po akong nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng kanilang buhay. Sinamahan ninyo sila sa kanilang pagtawa, pag-iyak, pagkabigo at pagbangon. Ngayon, nais ko pong marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot sa kwento ni Tala? I-comment nyo lang po sa ibaba dahil sabik na sabik ko pong mabasa ang bawat isa. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, isang pindot lang po sa like button, i-share sa inyong mga kaibigan at kapamilya, at syempre, mag-subscribe na po kayo sa ating channel para hindi ninyo mapalampas ang mga susunod pa nating kwento. Muli, ako po ang inyong lingkod, nag-iiwan ng isang paalala. Ang bawat puso ay may sariling kwento, at ang bawat kwento ay may aral na naghihintay. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.